Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Deleon Boyet. Sabi lang niya, kawawa ka Auntie Claire pagdating ng panahon. Ako nalingaw, na natawa ako ng gusto. It's, nang tawag to, yung one championship fight, yung hindi naman boxing, kasi ano lang dito lang sa knuckle, grabe, kawawa talaga. Ang ganda ng pagkagawa. Although AI generated, parang tunay na tunay. Enjoy kayo sa labanan. Sarah versus Auntie Claire. Isa ba? Isa ba? Katuwaan lang kailan. Imagine ninyo. So, hanggang 2028 pa, mamuno ang mga Marcos, nandyan palagi si Auntie Claire. Sana tuloy-tuloy lang ang serbisyo ni Auntie Claire sa palasyo. Dahil nakakatulong siya pagbagsak sa rating ng kanyang amo. Pag-upo ni BP Sara sa 2028, saan pupulutin si Auntie Claire? Nakikita kong buhay niya. Siguro, ituloy niya ang kanyang pagiging vlogger. Kasi in fairness naman, may mga followers naman siya. Yung mga Marcos loyalist, hindi naman yan mawawala. Nandyan pa rin sila. Kaya lang, by 2028, baka kakaunti na lang mga yan. Kasi, unti-unting nababawasan ang mga loyalist ni Marcos. Karamihan ng mga taga-suporta ng Marcos, na lang, mga matatanda, lalo na sa Ilocos region, hindi mo talaga maalis yung loyalty ng mga matatanda sa mga Marcoses. Okay lang yan. Kaya lang, pag yung mga matatanda, mga edad, mga senior, aalis na yan. Itong mga Gen Z ngayon, maraming mga youth, mga Gen Z voters na sumusuporta kay BP Sara. Sa isang survey ng Pulse Asia, 54% sa mga respondents na 30 years old pababa, pinipili nila si BP Sara. Si PBBM, 5% lang ang pumili sa kanya. Kaya sa mga youth, talo siya. And then sa mga nasa laylayan, Class E, more than 40% sa Class E pumili kay BP Sara. Dito kay PBBM, mga 10% lang. Kaya by 2028, mawawala na ang influence ng mga Marcos. Saan ngayon papunta si Auntie Claire? Ulitin ko, yan, vlogger na lang. And good luck, Auntie Claire. Ngayon kaya, subukan natin. Imagine ninyo, kayong mga taga Mindanao o Visayas ng mga DDS o kayong mga OFW say Hong Kong, makita nyo si Auntie Claire, sample, magpunta siya sa Cagayan de Oro kahit saan dito sa Mindanao, kung hindi siya sisigawan ng mga tao, mabuti kung sigawan lang, huwag lang batuhin naman, kawawa naman siya. Kahit Cebu o Hong Kong, makita ng mga OFWs, karamihan mga OFWs sa Hong Kong, mga Makaduterte yan. Remember, bago nila kinidnap
ang ating Tatay Digong, galing siya sa Hong Kong, nakipag-meet siya, banding sa mga OFW. Oh, makita ng mga OFW si Auntie Claire, naglalakad sa Central District. Aywan ko lang kung hindi siya sigawan ng mga DDS na ano. So, may hangganan nga ang lahat. Sige lang, magpakasarap po kayo ng buhay ngayon, Auntie Claire. Kasama ng mga group effort. Yan, General Torre, Rimulya, sino pa? Romualdez, ayan, Larry Gadon. Sige, may hangganan ang lahat. Sabi ni Tatay Digong natin, there will always be a day of reckoning at malapit na po. Natataranta na sila sa high ratings ni Pipi Sara. Kanina may nabasa kong post. Sabi ni Larry Gadon sa Taong Bayan, huwag kayong maniwala kaagad sa mga mataas na ratings ni Pipi Sara. Kung sila, pag pabor sa kanila ang survey, tuwan-tuwa. Pag negative, huwag maniwala. Ano ba kayo? Walang kasalanan ang survey group. Kini-question nyo ngayon ang mataas na ratings ni BP Sara, saan galing ang data. Hoy, mahiya naman kayo. Ang SWS na kini-question ninyo, more than 30 years na sa pagkakalam ko. Hindi pa nakabalik si yung Marcos sa pwesto, nandyan na ang SWS nagso-survey on their own. Karamihan ng survey ng SWS, non-commission survey. Tapos ganyan na i-question ninyo. Okay, basa tayo sa mga comments. Sabi ni Leslie, galit siguro kay Auntie Claire gumawa nito. Isner Prudencio, kulang pa yan. Sangkatutak na nakulimpat din yan sa amo niyang ngagba. Nora Dison, gusto ko yan. Ako, ilang beses ko nang pinanood. Nakakatawa. O ito, Ilocano, Ray, Verano, gonggunam. Ilocano word ng, ano ba yung gonggunam? Parang, yan ang napala mo. Bagay sa iyo, you deserve. Parang ganon yung gonggunam. Ilocano na ito ha. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Tayo na wag asin. So si Kuya. So mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagagatog na nakapot na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. O natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man na gid si Kuya. So nindot na gid siya yung balay. So nindot kayo kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya o. So nindot kayo. Oh mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya? Nag-eskwela. So nang-eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian Kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka Kuya. So
si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.